Yo, what is up guys? Alabayan ba tayo nyo? At syempre nagbabalik tayo para sa panibagong music video reaction. At gaya nga ng sinabi ko nung nakaraan, bibigyan natin ng kanya-kanyang video reaction ng kanilang solo projects. At this time, syempre alam niyo na, si Josh. My boy Josh, ang bibigyan natin ng video reaction niya ngayon ay ang kantang 1999. First time kong maririnig to. First time ko rin mapapakinggan, mapapanood yung itong music video nito, official music video. And as a rap battle fan and metalheads, tingnan natin kung ano meron dito kay 1999 by Josh Cole. Siyempre, bago ang lahat, kung ayaw mo ng maraming post at may mga commentary na gaya nito, ilalagay ko yung link ng original video sa description. At siyempre, subscribe and follow me sa Facebook, Alabayan ng Bataan nyo. Let's go. Okay. Caught up in 1999, it's nothing new. Still stuck on you. I'm caught up in 1999. Anong significance ng 1999 sa kaya sa buhay ni Josh? Stuck mo yun. If I could travel back in time to just see you. If I could travel back in time to just see you, you know I'll do. Bakit ba gusto mong gawin? Kung base sa video, tinutukoy niya ba dito yung kalaro niyang girl? Yung girl ba yung tinutukoy niya dito na parang gusto niyang balikan? If ever may chance siyang balikan, that time is, or pwede rin na ang tinutukoy niya dito yung sarili niya, no? Yung pagiging bata niya. Kumbaga, yeah, let's see. Pero medyo ano lang din yung ano. Ulit, pasensya na. If I could travel back in time to just see you, you know I'll do. Bakit ba gusto mong gawin ng malay? Pati na rin sayang tinataglay. Kung pwede iligtas lang ang isang musmus labi. Kinakagat ang di na hanggang pawala ang sakit na dulot ang realidad na nawawala. Okay, imagine mo, di ko alam kung ano yung, I mean, yung kwento kasi just, unti-unti ko na siyang nalalaman. Pero ang medyo gusto ko sa kanta na to is yung beat no. Although yung hindi ko pa alam yung buong kanta, yung kung anong story ng buong kanta, kung saan siya pupunta, pero may pagka kung ihihimayin natin yung lyrics, medyo parang may sakit no. Pero kung paano niya nilatag yun sa beat na to, na yung kwento, medyo sad, medyo ganon, pero yung pagkakalagay niya ng beat, medyo, alam mo yung happy, yung ganitong beat kasi, pang ano to pang medyo chill vibe Pati na rin sayang tinataglay. Kung pwede iligtas lang ang isang musmus labi. Kinakagat ang di na hanggang pawala ang sakit na dulot ang realidad. Sakit ng realidad no. Kinakagat ang di na hanggang pawala ang sakit na dulot ang realidad. And I know I've never healed, 'cause this world doesn't love me, and I can't change that. Heal, 'cause this world doesn't love me. Because this world doesn't love. Man, kung iisipin mo no, sa pinagdaanan ni Josh, masasabi mo mang hindi ka nga mahal ng mundo no.
Kahit sino naman, kahit sino, yung lahat na lang ng pasakit, paghihirap, financial, emotional support. I'm sure naman, hindi siya nawala ng pananalig sa kay Lord, no? Pero, kumbaga yun na lang yung natatanging strength niya, pero yung emotional support, kasi kung yun sa mga paghihirap niya, I'm sure nung before niya pa makilala yung mga kagrupo niya sa SB19, I'm sure mas marami na siyang pinagdaanan no. So doon niya na, siyempre kahit sino naman ma-realize na sa dami ng problema, kumbaga isipin, ang madalas natin ganun, bakit ako, bakit hindi na lang yung masasamang tao ang bigyan niya ng ganitong problema, no. Kumbaga sasabihin mo talagang hindi ka mahal ng hindi ka mahal ng mundo no. Wait. And I can't change that. Kinakagat ang dila hanggang mawala ang sakit na dulot ng realidad. Kinakagat hanggang sa mamula. Alam mo yung kinakagat hanggang sa mamula, pero yung ang naiisip ko dito is yung, kumbaga ito yung mundo, yung kinakagat ka hanggang sa dumugo, dahil nga ayun yung realidad no. Pero yung pagkagamit niya nun sa metaphor na yung I have to beat my tongue until the pain, kumbaga kinakagat yung labi or dila na hanggang sa pumula at dumugo. Pero sa pagkakaintindi ko, pagkakadaisip ko siya, kumbaga kinakagat ka ng mundo, kinakagat ka ng realidad hanggang sa maramdaman mo yung sakit, hanggang sa dumugo ka. Ibig sabihin, parang hanggang sa sumuko ka. Ganun yung Mawala ang sakit na dulot ng realidad. And I know I've never healed 'cause this one doesn't love me. alam mo yung masakit na parang tinanggap na ni Josh na yung sakit na to, parang hindi na ako aahon sa ganito kumbaga hindi na ako gagaling. Tanggap niya na yung na hindi na siya gagaling, hindi na siya uusad, hindi na siya lalago. Kasi nga, yun, yung mindset niya, hindi ako mahal ng lahat, hindi ako mahal ng mundo, hindi ako lahat. Basta yung ganon. Which is, man, iba yung depression na pwede mong danasin sa ganito. Can't change that. O isipin mo na, I can change that, na hindi niya na kayang baguhin pa yun Imagine the stress. Pero I like kung anong meron sa kanta nito, kasi yung beat nga, pop yung tapos hindi mo siya maano, pero kung talagang hihimayin mo yung lyrics nito, masakit. Para sa akin, masakit to na kinakwento ni Josh. Plus yung music video pa yun na yung bata na pinapalo siya ng magulang, ng matanda, tapos yung na tatago na lang siya sa cabinet para hindi siya makita, hindi siya saktan. Visual. I tried to fight it every night. Bulong sa isip, di mawala. Couldn't get someone to help me, where am I? So I had to stay away. Bakit ba gusto ang gawin ng malay? Pati na rin sayang tinataglay. Kung pwede night. Bulong sa isip, di mawala. Couldn't get someone to help me, where am I? So I had to stay. Yun yung masakit walang tutulong sa'yo, wala kang taong pwedeng hingaan. Fight it every night. Bulong sa isip, di mawala. Couldn't get someone to help me, where am I? So I had to stay away. Bakit ba gusto ang gawin ng malay? Pati na rin sayang tinataglay. Kung pwede iligtas lang ang isang musmus labi. Kinakagat ang dila hanggang mawala ang sakit na dulot ng realidad. And I know I've never healed 'cause this world doesn't love me. And I can't change that. Kinakagat ang dila hanggang mawala. Ayan na diba, yung lips niya. Pero isipin mo, diba, parang pag sobrang nasasaktan ka na, minsan, di ba kakagatin mo na lang yung labi mo. It's like parang defensive mechanism mo na pag nasasaktan ka, or kahit anong emosyon, di ba, minsan pag kahit anong emosyon mo, kakagatin mo yung labi mo. Like,
Mostly kasi parang defensive mechanism mo na imbis na yung sakit ang maramdaman mo, parang yung labi na lang, yung kagat ng labi mo na lang yung maramdaman mong sakit. May mga ganun tayo, di ba? So, ito yung gusto ni Josh na ipakita dito. Naglayas siya. Okay, ito parang yung based on yung video, yung bata parang based on sa story ni Josh. I wanna know if you're listening. I wanna know if you're happy, hating. God! Yan ang tanong ko, hindi lang para sa SB19, kundi para na rin sa mga tao na nag-hate, galit sa mga taong minamind lang naman yung business, no? So, just yung SB19, mga bashers nila, masaya ba kayo sa pag-hate nyo sa kanila? May nakukuha ba kayo financial or something ba kayong nagigain sa pag-hate sa SB19? Ewan ko sa inyo ewan ko. Ano yung nakukuha nyo? Kahit hindi sa SB19, sa ibang tao na lang. Example, sa ibang tao, kapitbahay nyo, na nakita nyong umuunlad, kita nyong umaangat yung buhay sa pagpapakahirap nila, pagsasakripisyo nila, tapos mag-hate lang kayo, di ba? Ano yung nakukuha nyong kasiyahan or premyo? May nakukuha ba kayong premyo pag may hinihate kayong tao, di ba? Ayan lang yung gusto kong malaman sa mga haters, bashers. Yun lang naman. Kung ayaw nyo sa isang tao, sa isang bagay, wag nyong tingnan, wag nyong pansinin para hindi kayo magkaroon ng sama ng loob sa tao na yun. Kung ayaw nyo sa mga tao na yun, wag nyo nang pansinin. Lagpasan nyo na lang, di ba? Hindi kung ano-ano pa yung sinasabi nyo na masama na nag-hate, di ba? Kasi wala kayong mapapala. I wanna know if you're listening. Even if I can't change that. Kinakagat ang dinahanggang pawala ang sakit na dulot ang realidad. And I know I'm never here 'cause this world doesn't love me. And I can't change that. Kinakagat ang dinahanggang pawala ang sakit na dulot ang realidad. And I know I'm never here 'cause this world doesn't love me. And I can't change that. I wanna know if you're listening. I wanna know if you're happy, hating. I wanna know if this world doesn't love me. And I can't change that. Guys, ganda. Jeez. So, yes, ang ano ko sa kanta ni Josh, yung pagkaka-compose niya, wala naman siyang masyadong double meaning, pero wala siyang masyadong rhythm kasi talagang pop naman to, hindi siya yung style pang hip-hopan talaga. Pero nagandan ako doon sa ginawa niyang yung pag-bite ng realidad hanggang sa dumugo. Ang ganda ng pagkaka-visualize, pagkakabuo ng linya. Para sa akin, version sa perspective ng isang battle rap. Yun lang. Tsaka yung buong story ng kanta, hindi siya, although yung pinaka-outline ng story is medyo sad, masabi kong sad, pero inano niya sa pagiging light mood dahil doon sa ng instrument ng music na bop, medyo pop and bop yung music, kaya hindi mo siya masyadong sad yung kanta dahil nga doon sa music. Pero overall, alam mo yung message na gusto dito na iparating ni Josh. Stop hating, guys. Stop hating. Yun lang naman yung gusto niyang iparating eh. Kung hindi nyo sila gusto, pabayaan nyo sila. Just don't speak, no? So, yun lang.